So hello, no, ngayon pag-usapan natin itong mga pananampalataya ng mga taong banal, no, na namumuhay sa kalooban ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat tayo ay mga anak na ng Diyos dahil sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, dapat tayong mamuhay at ipagpatuloy natin ang ating pamumuhay sa pagsunod sa kanyang kalooban. At iwasan natin ang mga bagay na siyang dahilan upang yung pananampalataya natin ay lalamig. Iwasan natin yung mga bagay na siyang dahilan upang tayo ay nalalayo sa Panginoon. So kailangan na mananatili tayong banal ayon doon sa mga salita na binibitawan niya at mamuhay tayo sa kanyang salita at sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So kung tayo ay mga anak na ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, dapat nating iwasan ang mga tinatawag na kasamaan. Mga kasamaan na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Yung mga kasamaan na gustong-gusto ng mga taong gumagawa ng kasamaan, yung mga taong walang takot at respeto sa Panginoon, na patuloy na gumagawa ng mga bagay na siyang dahilan ng kanilang liligaw at ikababagsak pagdating ng panahon. So, pag-ingatan natin no, na kailangan maiwasan natin. So, dito sa atin sa mundong ito, may pagkakataon, no, marami tayong mga kaibigan, no. So, hindi natin maiwasan na mayroon tayong mga kaibigan talaga no na laging nagsasalita ng mga masama, no, ng mga masama. Siyempre, no, hindi natin mamalayan kung tayo po ay anak ng Diyos. Kung alam mo ang ganitong mga klaseng tao, umiwas na lang po tayo kasi nga itong mga taong ito maaari sila ang magiging dahilan upang ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Kasi nga para sa kanila ang mga bagay na kasalanan, ang mga bagay na walang kabuluhan, ginagawa nilang biro at joke. So para sa kanila normal lang ang mga pag-uusap ng mga masasamang mga salita, lahat ng uri ng mga masama na lumalabas sa kanilang bibig. Ito ay dapat nating iwasan bilang mga anak ng Panginoon. So kailangan mamuhay tayo sa banal ng Espiritu ng Diyos. Kung tayo ay patuloy na mamumuhay sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat tayo, bagamat tayo mamuhay at nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, so bibigyan tayo ng Diyos ng isang patik, isang marka ito na tayo ay pag-aari na ng Panginoon at hindi na ng kasamaan or ng sanlibutan. Ano ba ito? So ito yung Espiritu ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa bawat tao noon na nagmamahal at nananalig at sumasampalataya kay Kristo Jesus. Itong Espiritu ng Diyos, itong Espiritu Santo na ito, isa itong patik sa mga tao na nangangahulugan na ang tao na nakatanggap nito ay pag-aari ng Panginoon. Isa itong marka na sa pagdating ng panahon, tutubusin na ng Panginoon ang mga tao. Kukunin niya yung mga tao na pag-aari niya, yung may mga patik ng Espiritu ng Diyos. No, so pagsikapan natin na matanggap natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon bilang patik na nandito sa atin upang tayo ay pag-aari na ng Panginoon, hindi na pag-aari ng mundo. Kasi nga ayon sa kasulatan, ang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi pag-aari ng Panginoon. Kasi nga ang Espiritu Santo ay patik or marka para sa atin sa mga araw na tayo ay tutubusin na ng ating Panginoon dahil tayo na nakatanggap nito ay pag-aari na ng Panginoon. So kung tayo ay pag-aari na ng Panginoon, so iwasan natin ang mga bagay na hindi niya kinalulugdan. Yung pag-uusap ng mga masasama or paggawa ng masama, iwasan din natin kahit pa pag-usapan ang mga bagay na ginagawa ng mga kasamaan, ng mga taong gumagawa ng masama, kahit pa no, sa mga sikretong mga pamamaraan. So iwasan po natin ang ganun. So kailangan patuloy tayong mamumuhay sa kabanalan ayon sa kanyang kalooban. No, sundin natin
kung ano ang sinasabi sa Biblia, kung ano ang kanyang kautusan at sinabi dito sa Biblia. So, huwag daw tayong makihalubilo sa mga taong walang takot sa Panginoon. Kasi nga, ang ganong klaseng mga uri ng tao, ganong uri ng tao, ang siyang dahilan, tayo ay mapapalayo sa Panginoon. So, huwag nating hayaan yun no, na ang ating pananampalataya or gift, regalo na binigay ng Diyos sa atin ay kukunin lamang ng tao at sila ang nagiging dahilan na tayo ay nagiging against na sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos na Ama. So, kailangan kung tayo ay mga anak na ng Panginoon, mamuhay tayo ayon doon sa kanyang kalooban. Kung paano kinamumuhian ng Diyos ang masama, kamuhian din natin ang mga kasamaan at mamuhay tayo ng kabanalan. Kasi nga, aside from holiness, no one can see the Lord. So, aside from pagkabanal, maliban sa tao ay magiging banal, walang tao na makakakita sa Panginoon. Maliban kung tayo ay magiging banal. So, paano ba tayo magiging banal? So, patuloy tayong gumagawa ng mabuti ayon doon sa kanyang kalooban at salita ng Panginoon Hesukristo. So, iwasan natin ang mga bagay na masama. Simple lang naman ang paggawa ng masama o ang paggawa ng kabutihan. Kung gagawa ka ng kasamaan, patungo ka sa kadiliman. Kung gagawa ka ng kabutihan, ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating Panginoon, ayon doon sa kanyang mga pangako na ang mga tao makakatanggap sa mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at sa Diyos hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mananampalataya tayo until na magbalik siya. So dito sa mundong ito, marami tayong mga pagsubok na dumaraan, na encounter. So wag sana tayong magpapadala sa mga ganung bagay kasi yan ay mga distraction lamang. Yan ay mga distraction lamang sa atin na siyang humihila sa atin palayo sa Panginoon. Ngunit yung pananampalataya, yung matibay at tapat nating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, isa yung angkla na kahit pilit kang hihilain ng kasamaan, kung nakaangkla yung pananampalataya mo kay Kristo, hindi ka dapat madadala. So hanggang dito na lang and God bless everyone.